Gulat na bulalas ni Will pagkatapos marinig ang ibinalita sa kanya ng kababata niyang si Liza. Nasa kalagitnaan siya kanina ng meeting ng mga may-ari ng The Hive, isang music cum sports bar na kinabibilangan niya. Nang mag-vibrate ang cellphone sa bulsa ng kanyang pantalon at nakita niya sa caller ID na si Liza ang tumatawag, mabilis siya nag-excuse sa mga kaibigan niya upang sagutin iyon. Sabay silang lumaki ni Liza sa iisang lugar sa Imus, Cavite. Iisa rin ang pinasukan nilang paaralan hanggang high school. Nailayo lamang siya rito nang maghiwalay ang parents niya at pinili niyang sumama sa kanyang ina na lumipat ng tirahan sa Maynila. Si Liza lamang ang kaibigan niyang babae at sa lahat ng mga babaeng na-link sa kanya, ito ang hindi talaga niya nakadate. Okay, tinangka niyang i-date ito ngunit nabokya siya. Hanggang friendship lamang daw ang kanyang ibigay dito. Nakikinig ka ba sa lahat ng sinasabi ko, Will? Tanong ni Liza. Pero kailan lang kayo naging mag-on? Bulalas niya. Kailan lang ba siya nito tinawagan at ibinalitang boyfriend na nito ang lalaking steady nito ng ilang linggo lamang? And now, she was getting married to that man 2 months from now. Ni hindi pa nga niya nakikilalang fiancé nito. Ni wala siyang alam tungkol dito. Mabait ba yun? Mas gwapo ba yun sa kanya? Oh, maano ba? We have a lifetime to know each other, hindi ba? Natahimik uli si Will. Ayaw man niyang aminin, ngunit may parang masakit sa kanyang kalooban sa natanggap na balitang iyon. Anong mayroon sa lalaking iyon at pakakasalan agad ito ni Liza? What's his name again? It's Bernard. Bernard Capistrano. Hindi mo pa siya naipapakilala sa akin ng personal. Hindi niya maiwasang itago ang hinampos sa tinig. Nasa Maynila ka naman kasi lagi. Hindi ka naman nauuwi rito. Hinampo naman ito. Kailan na nga ba sila huli nagkita ni Liza? 4 na buwan na yata nakalilipas muli nang umuwi siya sa Imus. Wala naman siyang problema sa kanyang ama. Magkasundo sila nito. Ngunit mas gusto lamang niyang manirahan sa syudad dahil naroon ang kanyang negosyo at siya rin ang manager ng main branch ng The Hive sa Makati. Isa pa, nasa Metro Manila ang buhay niya, his active nightlife. What about Friday night? Titingnan ko kung pwede ko siyang mayayarihan sa The Hive. Naka-duty ka ba sa gabing iyon? Yeah. Will you be one of the groomsmen? Talagang desidido na pala si Liza sa pagpapakasal sa Bernard na yon. Pero bakit ba tila siya nagmamarkulyo sa loob-loob? Hanggang ngayon ba ay nararamdaman pa rin siya kay Liza? It was just puppy love then, right? Naniniwala siyang first love niya ang babae noong kahit parang hindi ito naniniwala sa lahat ng buladas niya rito. Liza had always known he was a playboy ever since high school, but he had never really committed himself to any relationship. Hanggang pakikipag-date lamang siya, hindi na niya mabilang ang mga babaeng nagdaan sa kanyang mga kamay. May nakatatagal ng 2 buwan, may 1 linggo lamang. He'd always been the one who called it quits in a relationship. Kung wala nga namang patutunguhan ang pakikipag-date niya, bakit pa patatagilin? But he had treated all those women so well. Wala siyang inagrabyado o sinaktan sa mga iyon. Kaya naman walang babaeng hindi siyang hihiwalayan na nakasamaan niya ng loob. Will, pakli ni Liza. Yeah, kung pahayag ba si Bernard, bakit hindi? I've missed you, Liza. Sabi niya at napangiti siya ng malamlam. I've missed you too. Sabi ni Liza sa kanya bago ito nagpaalam. Sige na Max, pumayag ka na. Please. Ungot sa kanya ng kaibigan niyang si Liza. Ang kulit-kulit mo. Sabi ng ako nang mag-aayos sa anak ng kapitbahay kung sasali sa singing contest sa barangay sa fiesta sa amin. Saka ano bang problema ng Bernard na yun at ayaw pumayag na mag-isa ka lang pumunta sa The Hive? Magkikita naman kayo ron, hindi ba? Mabilis at halos hindi humihingang litanya ni Max habang isinasara niya ang clips, ang hair salon na minanapan niya mula sa kanyang ina at namayapang bading na tiyo. Kapwa beautician ng mama niya at ang nag-iisang kapatid nitong si Adelino na namatay sa isang road accident may 3 taon na nakalilipas.
Nasa kindergarten pa lamang siya noon nang itatag ng mga ito ang Clips at pinaunlad ang negosyo. Anak siya sa pagkadalaga ng kanyang ina. Hindi nito pinakasalan ng kanyang ama na nasa Italy na ngayon at kasama ang sariling pamilya. Tumigil na rin ito sa pagpapadala sa kanya ng monthly allowance mula na magtapos siya ng business management sa college. Hindi naman sumama ang loob niya rito. Grateful nga siya dahil kahit paano ay tinutulungan nito ang mama niyang itaguyod siya. Ang kanyang ina man ngayon ay nasa Australia. Nagpakasal na ito sa boyfriend nitong Aussie 1 taon ang nakakaraan. Gusto nang ibenta noon ng kanyang ina ang Clips ngunit hindi siya pumayag. Marami siya magagandang alaala sa hair salon. Doon siya lumaki at nagkaisip. Kabilin-bili na ng kanyang mama mula pa nung paslit siya na huwag niyang sanayin ang sarili niyang magsalita ng gay lingo dahil baka makasanayan niya iyon at maapektuhan ang grammar niya kahit sa eskwelahan. Well, hindi naman siya parang bading kung magsalita, bagaman nahawaan yata siya ng kadaldalan ng mga ito. Parang Armalite nga raw ang bibig niya kapag naumpisahan niyang dumaldal. Sa Clips din siya natutong maging prangka at magkaroon ng makapal na mukha. Malaki ang kita ng Clips at lumaki pa iyon mula na mag-invest doon si Liza 5 buwan nang nakakaraan. Last year silang nagkakilala at naging regular customer dahil 2 beses sa isang buwan yata kung magpalinis ito ng kuko. Nabore na raw ito sa trabaho sa isang malaking realty at mula sa ipon nito sa mga komisyon ay pinalaki nila ang Clips. Mula sa paggugupit, pagkukulot, manicure at pedicure ay nadagdagan ng services na ino-offer ang salon. Mayroon na rin silang sarili at iba't ibang klaseng hair treatment saka hand and foot spa. Alam mo namang ayaw niyong akong lumalakad na mag-isa sa gabi, pamimilit ni Liza. Wala lang siyang tiwala sa kamo, sabi niya. Isang sosyal na club ang The Hive at siguradong maraming mga single guy roon. Sa ganda mong yan, hindi malayong lapitan ka ng 1 o 2 sa mga iyon. Kapag dumating ka roon na wala pa si Bernard. Hindi naman sa ganon, Max. Pinagtatanggol ni Lisa ang nobyo. Oh, come on. Ani ang ipinaikot pa mga mata. Pinigil niya ang sariling maglitanya tungkol sa kaimposiblihan ng ugali ni Bernard. Sawang-sawa na siya sa kalalait dito. She didn't like him one bit. Gwapo at matangkad dito. Mala Chris Hemsworth, ang katawan ng alaga ng pag-aari nitong fitness gym. But he never impressed her ever. Hindi niya gusto ang ugali ni Bernard Capistrano. Napaka-possessive nito kay Liza at kung makapagmando ay parang alipin lamang nitong nobya. Masyado itong dominate, arrogant at mayabang. Hindi pa ito marunong mahiya. Ilang beses na niyang namalas kung paano nito bulyawan si Liza at ipahiya kahit na nasa pampublikong lugar sila. Ang ikinakainis pa niya lalo, hindi nagrereklamo si Liza sa trato nito ng nobyo nito. Palagi nitong ipinagtatanggol si Bernard sa kanya. Bulag nga siguro, gaya ng sabi ng karamihan. Pero nun ka na makapagtatanga siya sa ngalan ng pag-ibig. Minsan na siyang nagkanobyo, 2 taon na rin ang nakakalipas. Tumagal din ng 2 buwan ng relasyon nila. Ngunit nang matuklasan niyang may ex-mate itong babae, ay nakipag-break agad siya rito. Sinira pa niya ang mamahaling cellphone nito. Lintik lang ang walang ganti. Kung mayroon siyang natutuhan sa kanyang ina, iyon ay ang pagtatayo ng sariling mga paa at hindi magpaapay kahit kanino. Hindi siya ipinanganak sa mundo para paiyakin lamang ng kung sinong lalaki. Maaga namang magsisimula ang singing contest, hindi ba? Pwede mo namang ayusan ng kapitbahay mo pagkatapos ay babiyahin na tayo pa Makati. Suhestyon ni Liza. Ginusuan niya ito habang inilalak ang backdoor ng Clips kung saan sila lumabas na magkaibigan. Hindi ka na teenager na kailangan pa ng chaperone sa pagpunta sa isang club, no? Aniya at naglakad palapit sa kanyang pulang Toyota Camry. Papagalitan na naman ako ni Bernard yan eh.
Natigilan siya sa pagbubukas ng kotse, saka bumuntong hininga. Kahit naiinis siya sa pagkamartir ni Liza sa boyfriend nito, ay naaawa siya dito kahit papaano. Kaibigan niya ito at ayaw niyang may nananakit dito na kahit sino. Minsan na rin niyang ipinagtanggol ito mula kay Bernard. Paano'y walang pakundangang sinigaw-sigawan nito si Liza sa loob ng clips, sa harap mismo ng mga customer at crew nila. Ngunit hindi pa rin ito natiis ni Liza. Sa huli sinabi nitong kasalanan din naman daw nito, kaya ito inaway ni Bernard. Shit, talagang pag-ibig na yan. Hindi lamang palabulag kundi nakakatanga pa. Fine, pagpayag na niya. 6:00 ng gabi nang matapos si Max sa pag-aayos sa 3 teenager na sasali sa singing contest. Ang dating isa lamang sana ay naging 3 dahil nakiusap sa kanya ang organizer ng contest na ayusan din ang 2 pang contestant na wala man lang kahit baby powder ang mga mukha at sabog ang mga buhok. Wala raw perang pambayad ang beautician ng mga ito. Naawa siya at hindi na tinanggap ang perang ibinibigay sa kanya ng organizer nang paalis na siya. Ang siste, siya ang hindi nakapag-ayos sa sarili. Panay kasi ang pagmamadali sa kanya ni Liza, ni hindi na siya nakapili ng maganda-gandang sanang outfit. Nakasimpleng kulay hot punch shirt at skinny denim jeans lamang siya. Sa pagmamadali, nakalimutan din niyang palitan ng suot niyang beige na spare topsider. Balak pa sana niyang mag-high heels para tumangkad-tangkad naman siya sa paningin ng iba. Umabot lamang siya ng 5 feet and 1 inch. Mag-ayos ka na lang sa restroom mamaya, sabi ni Liza sa kanya. Mapanghi kaya ang restroom ng mga club, kaya ayoko nagpupunta sa mga lugar na ganyan eh. Kadiri lang. Ang arte nito. Totoo naman, kahit pa sabihin social na club yung The Hive na yan, may halong alkohol pa rin ng mga ihi ng mga taong napupunta ron. And my God, can you just imagine the puke too? Kahit social na mga tao ay sumusuka rin ng nalalasing, no? Eh di doon ka na lang sa restroom ng office ni Will. Sa wakas ay makikilala na rin niya si Will Tama na iyon. May ilang beses na rin itong naikwento sa kanya ang Liza. Talagang ganon kalakas si Will na yan. Yup, pagmamalaki ni Liza. May dala ka bang makeup kit? Alam mo kung gaano kalaki yung makeup kit ko sa bahay, no? Pumalatak siya pagkatapos. Tumawa ito. Para nga palang toolbox sa laki. Wala siyang dala sa bag kundi facial powder at lip gloss. Alam niyang hindi nagdadala ng makeup kit si Liza kung nakaayos na itong lumabas. Nag-retouch na lang ito ng compact powder at lipstick. Okay lang naman na hindi ka mag-ayos. You still look fresh and pretty pa rin. Pampalubag loob ni Liza. Acoustic night daw sa The Hive kapag Biyernes, kaya hindi masyado maingay sa loob ng club. Relaxing ang ambience. Soothing and mellow ang mga musikang pine-perform ng banda roon na ine-enjoy ng mga tao roon na karamihan ay mga adult at yuppies. Pero may mga nakakita pa rin siyang mga middle age at lahat ay bihis na bihis para sa sosyal na night out. Kahit hindi siya matangkad, gusto pa ring manliit lalo ni Max dahil sa kanyang simpleng kasuotan. Mukha siyang alalay ni Liza na napaka-sexy sa suot nitong black mini dress. Umorder siya ng mild eye margarita pagkaupo ni Liza. Ayaw niyang uminom ng may halong alcohol dahil magmamaneho siya pa uwi. Clementine Cosmos naman ang in-order ni Liza. Kalalapag lang ng waiter ng kanilang mga order na inumin sa mesa nang may mamataan siyang isang lalaking naglalakad palapit sa kanila. Wala sa sariling iniangat niya ang kopita ng margarita at dire-diretsyong ininom iyon habang minamasdan ng lalaki. It would be an understatement kung i-describe lamang niya ito bilang gwapo. The man was totally gorgeous kahit hindi pang male celebrity o model ang height nitong naglalaro sa 5 feet and 8 inches. Maganda rin ang pangangatawan nito, flat ang tiyan at malapad ang mga balikat. Classy at sophisticated ang dating nito sa suot na dark teal long sleeve polo na medyo hapit sa katawan at naka-casually tack out na black denims nito. Makintabang itim nitong square-toed leather shoes. He exuded manliness, charm and sex appeal.
tons of sex appeal. Nang umiti ito ay halos mabilaukan siya dahil nataranta yata ang lahat ng cells niya sa katawan. The man had a bright, amiable, and sexy smile, and those sensual lips of his, goodness gracious, parang nangangako ng isang napakasarap at nakakabaliw na halik. At para ba sa kanyang ngiting iyon? Sinulya pa niya si Liza. Sa cellphone lamang nito ito nakatingin kanina pa at hindi man lang ginagalaw ang inumin nito. So alangan namang dito nakangiti ang lalaki, hindi ba? Ano na ba nangyayari sa kanya? Natutulala siya sa isang gwapong lalaki at hindi pa iyon nangyayari sa kanya kahit kailan. May mga nakikilala na siyang gwapo ngunit hindi ganun ang epekto sa kanya ng mga iyon. For God's sake, ini-imagine na nga niya kung paano humalik ang mga labi ng lalaking to ni hindi niya ito kilala. Mahali ba niya kung serial killer pala itong naghahanap ng mga babaeng mabibiktima sa mga club? In all fairness, gwapo at sexy na serial killer. Hey, malapad ang ngiting bati ng lalaki sa kanila ni Liza nang 2 di pa lamang ang layo nito sa kanilang mesa. Will, bulalas ng kaibigan niya na kanina pang abala sa pagte-text kay Bernard na kasalukuyang nasa Pasig at nakikiparty raw sa birthday ng isang kaibigan nito. This is the Will Paman? Tanong niya sa isip. Nagmistulang palamuti siya roon nang tumayo si Liza at sinalubong ang lalaki. Nagyakapan ng mga ito at nagkamustahan. Nang tumikim siya ng malakas ay parang nun lamang siya naalala ng kaibigan niya. This is Max Diamayuga, pagpapakilala ni Liza sa kanya. Max, may diing sabi niya sabay tayo. How she hated her name. Ipinangalan daw siya ng kanyang ina sa lola niyang matagal nang sumakabilang buhay. Hi, bati sa kanya ni Will at iniabot ng kanyang kamay sa kanya. Nakipag-shake hands siya rito at para ayaw niyang bitawan pa ang kamay nitong may mahahabang daliri. She imagined those long slender fingers tracing her skin. Naluloka na siya. Hindi naman siya tamado ng alkohol para saniban ng pagnanasa sa katawan nang dahil sa isang kakilalang lalaki. To think na virgin pa siya, salamat at hindi siya nagpadala sa mga ungot noong ex-boyfriend niyang mag-sex sila. Yes, she was a virgin and yet here she was, parang inalast. Siya yung kinikwento ko sa'yo na may-ari ng clips, dagdag na pakilala ni Liza. Max, this is my good friend, Will Paman. Hello, bati niya sa boses na animo na iipit. She was going out of her freaking mind. Hindi ito ang pinakagwapong lalaki na kilala niya and yet napakalakas na dating nito sa kanya. Ni hindi nagtagal sa kanyang atensyon ni Will dahil agad na binalingan nito si Liza. So, anong oras darating si Bernard? He's on his way na raw. Sagot ni Liza rito. Nang umupo silang tatlo ay nagkwentuhan sina Will at Liza. Feeling out of place siya kaya nakinig na lamang siya sa mga ito. At syempre, pinagpiesta niya ang mga mata niya sa mukha ni Will. Habang tinititigan pala ito ng matagal ay lalo itong gumagwapo. May girlfriend na kaya ito? Hinawi niya ang ilang hiblan ng kanyang buhok na kumawala mula sa pagkaka-ponytail at buong ingat na iniipit iyon sa likod ng tainga niya. Maya-maya ay bumaling sa kanya si Will. How old are you, Max? Tanong nito nang tila naubusan na ng pag-uusapan ito at si Liza. I'm turning 26 in August. Sagot niya, sabay ngiti rito. Tila nagulat ito. Wow, I thought you were only 18. 18? Hindi niya akala. Hindi niya rin alam kung dapat siyang ma-flatter sa narinig. Okay, may ibang mga taong nagsabing mukha siyang mas bata sa tunay niyang edad. But 18 was too much. Mukha siyang nene, ganun? Tumawa pa si Will. And that was just my assumption because we don't accept minors here. You actually look like 16 or 17. Buti hindi ka hinahanap ng guardia ng ID. Hindi naman, nahangiwing tugon niya. 16? 17? Ang hirap talagang maging bansot.
Maya-maya pa ay dumating na si Bernard. Mahahalatang may tama na ito ng alkohol dahil namumungay ang mga mata nito at namumula mga pisngi. Mahahalata ring inip na inip ito habang nakaupo sa mesa nila at panay ang mga masusi at diskumpyadong tingin kina Will at Liza. Oh please, pero hindi na siya magtataka kung pagseselosa nito si Will. Pati nga ang lalaking pinsan ni Liza na si Rex na close sa kaibigan niya ay pinagseselosan din ni Bernard. May 20 minutes din sigurong kasama nila si Bernard bago ito nagayang umuwi. Inis na inis siya nang pumayag agad si Liza. Gusto pa niyang manatili sa The Hive para makasama niya ng mas matagal si Ate Will. Fine, attracted siya sa hombre nito. At in last na kung in last, masisisi ba niya ang katawan niya kung kusa yung nagre-react ng bongga sa presensya ng nilalang na ito? Sumabay ka na Max, sabi ni Bernard sa pagtataka nilang magkaibigan nang maghalabas sila ng bar. Babalik ako sa Pasig. Akala ko ba uuwi na tayo? Tanong ni Liza. I've changed my mind. Simpleng sagot ni Bernard. But Bernard, no buts. Malakas na puto ng lalaki sa sasabihin ni Liza. At saka, bakit ganyan ang suot mo? Daig mo pa naghahanap ng makakadate sa gabi. Here we go again, aniya sa isip. What's wrong with my outfit? Depensa ni Liza. It's too small for you. Ganyan ba mga damit na gustong gusto ni Will ha? Bernard, please! Bulalas ni Liza. Jesus Christ, Will is my old friend. Natapik ni Max ang noo niya. Sinasabi na nga ba niya, talamak na talaga sa kapangitan ng ugali ng jablong ito. Walang kakupas-kupas. Hinawakan na niya sa braso Liza. Tara na Lee, umuwi na tayo. Yaya niya rito. Sure ka? Paniniguro uli kay Max ni Sarcy, ang pinakamagaling na beautician ng Clips at best friend ng namayapang Uncle Adelino niya. Ang kulit mo, sagot niya. Sabi ng oo, yung maiksing choppy at layered. Yung labas talaga ang batok, saka gusto ko pointed and tips. Pagbibigay pa niya ng instructions dito. Napagpasyahan ni Max na ipagupit ang shoulder length na buhok niya at naisip niya na baka magbumukhang mas matured siyang tingnan kapag short hair na siya. Pero sayang ang hair mo girl, tila nang hihinayang nasabi nito. Ang dami pa naman naiinggit dyan dahil straight at ang ganda ng bagsak. Hahaba rin naman yan. Napagtiunan na niya na maglakad patungo sa shampoo area ng salon. Ano bang nakain mo't naisip mo magbago ng hairstyle? Tanong ni Sarcy habang hinuhugasan nito ang buhok niya. There was this guy na pagkamalan akong nene nung nakita niya akong nakapunitil ako. Pagtatapat niya, napangiti siya nang maalala kung gaano kagwapo si Will. Type mo siya? Sobra, matapat na sagot niya. Mukha nga. Magpapakupit ka ng buhok ng dahil lang sa kanya? Gumagarutay ka na ining ha? Uy, hindi naman dahil lang sa kanya. Gusto ko lang ng bagong hairstyle. Saka mainit na kasi, so I would prefer short hair this time. Paliwanag niya. Anong name ng boylet na yan? Will. Will. Gwapo ba talaga si Baby Will? Cesario? Kailan naman ako nagkagusto sa pangit? I know, tumawa si Sarcy. Sa lahat naman ng hindi masyadong kagandahan ay ikaw tong sobrang choosy. Hindi ba talaga ako maganda? Gusot ng ilong na tanong niya. Alam niyang hindi siya pangit at kahit paano ay may shape din naman ang katawan niya. Nakuha raw niya ang good physical features niya mula sa kanyang ama na isang mestizo. Nagpasalamat na rin siya at hindi siya nakamana ng features sa maternal side niya kung saan karamihan ng kamag-anak niya ay maiitim at sarat ang ilong. Ang mabababang height ng minalas na naman niya mula sa kanyang inang huminto yata sa paglaki noong mag-grade 6 ito. Hinila ni Sarcy ang buhok niya. Siya nga, may sinabi ba akong pangit ka? Sabi ko, hindi ka lang masyadong kagandahan. Pero pretty ka pa rin naman eh.
Lalo na pag nag-aayos ka at nakadress ka ng bongga. Saka magandang katawan mo, no? Nagustuhan niya ang kinalabasan ng gupit. Nagmukhang mahaba ang leeg niya at naging parang mas sopistikada ang dating ng kanyang mukha. Pagkagaling ng clips ay tumuloy siya sa shopping mall at bumili ng bagong damit at mga sapatos na pwede niyang maisuot sa pagpunta sa The Hive. Oo, dadayo siya roon na mag-isa at ipapamukha kay Will na iyon na ang siyang mukhang nene. Excited na pumasok si Max sa The Hive Makati ng gabing iyon. She raised her chin and swayed her hips gracefully as she walked in her 3-inch black stilettos. Alam niyang maganda ang pagkakahapit ng kanyang katawan ng damit niyang light gray na may 3/4 sleeves at medyo mababang neckline. Isang dangkal mula sa tuhod ang haba niyon. Inayos niya ang maikling buhok ng parang windblown effect at intense ang dating ng kanyang makeup na para sa night parties. Umupo siya sa bar at umorder ng cucumber lime cooler. Habang sumisip-sip sa straw ay iginala niya ang paningin sa hinahanap si Will. Hindi naman nagtagal at nahagilap niya ito mula sa isang mesang puno ng naggagandahang babae. Napasimangot siya. Tama si Liza nang sabihin ito sa kanya na playboy laro ang lalaki, ngunit hindi na nakapagtataka iyon. Sa angkin nitong pamatay na looks, makapanghihinayang kung hindi iyon na ipapatikim sa maraming babae. Patikim? So gusto ba niya ng sakaling makatikim din siya si Will ng kamandag nito? Tumawa siya ng mahina. Naroon siya gayong gabi upang bumawi lamang sa unang pagkikita nila ni Will. She just wanted to display her pretty self to him. Kung mapansin nito, mas okay. Halos mataranta siya nang mahuli siya ni Will na kanina pang nakatingin dito. Agad na nagbawi siya ng tingin at straight na inubos ang inumin. At lalo nagrigodon ang dibdib niya nang masulya pang naglalakad na palapit sa kinaroroonan niya si Will. Napansin siya nito. Gusto yata niyang magtitili. Max, right? Tanong nito pagkalapit nito sa kanya. Itinodo niya ang pagngiti. Yes. Halos hindi kita nakilala. Parang amis na sabi nito at pinasadahan ng tingin ang kanyang kabuuan. She felt herself flush when his sight lingered along her cleavage. Kung ibang lalaki lamang siguro iyon ay mababastusan siya, pero hindi sa uri ng pagkakatingin ni Will. She kinda like it. Pakiramdam niya ay babaeng babae siya. Bias ka lang kasi gwapo yan. Ngunit mayroon pang ibang epekto sa kanya ang tingin nito. Parang gustong mag-apoy ng kanyang katawan. In lust nga siya sa lalaking ito. No doubt about it. Nakapamalengke kasi ako nung una mo akong nakita. Nadidihahing sabi niya na sinabayan ng padimyur na tawa. Ang cute mo namang mamalengko nun, tumatawa rin sabi nito. Cute? Nakita niya sa kanya noon si Will? I like your hair. It looks good on you, sabi nito kapag kwan. Pasimple hinaplos niya ang likod ng ulo niya. Thanks. Umupo ito sa tabi niyang stool. Are you alone? Hindi mo kasama si Liza? Mag-isa lang ako. May lakad si Liza ngayon kasama si Bernard. Kumusta na siya? She's fine. Pigil ang pagsimangot na sagot niya. Para 3 araw lang mula nang huling pumunta sila roon ni Liza. How close are you to Liza, Max? Seryosong tanong nito. Well, we're business partners. Saka friends na rin kami kahit paano. Hindi nga lang siguro kasing close nyo dati dahil ilang buwan pa lang naman kami palaging nagkakasama. Maganda ba ang trato sa kanya ni Bernard? Napabugas siya ng hangin. Paano ba to? Hindi siya pwedeng magsinungaling. Hindi siya marunong magsinungaling. Tumawag kasi ako kahapon sa kanya para kumustahin siya. She didn't sound happy at all. Call it gut feel. I don't know. I sense something wrong between her and her fiancé. Pinagseselosan ka ni Bernard. Diretsang pagtatapat niya. Napailing ito. I knew it. Nag-away nga sila kahapon sa salon.
pagsusumbong pa niya. Is he hurting her? Nakatiimbagang na tanong nito. I don't know, Will. Sana hindi. Ang nasaksihan ko lang naman ng mga away nila ay sinisigawan siya ni Bernard. Son of a bitch. Mariing bulong nito na nakakuyom ang mga kamao. You've got that right. Umiiling na sabi niya. Honestly, I don't like him for Liza. Masyado siyang paranoid at pakialamero. Pati nga pagpapagupit ng buhok ni Liza ay pinapakialaman niya. Saka sobrang temperamental. Walang pinampiling lugar kung galit. I just hope he's not hurting her physically. Or damn it, kahit hindi pa physical, hindi tamang tratuhin niya ng ganon si Liza. I agree, she doesn't deserve such shitty treatment. Pero ang hirap namang makialam dahil mahal na mahal ni Liza ang jablong yon. I can't believe she's marrying him. Bulalas ni Will na humampas pa ng kamay sa counter. Me neither. Anong pwede niyang gawin? Iuntog sa pader si Liza para matauhan ito? I don't really understand why there are men who treated women like shit. Ang mas hindi ko naiintindihan ay kung bakit may mga babaeng hinahayaang tratuhin sila ng mga lalaki ng ganyan, Will. Bumuntong hininga si Will. Buti hindi ganun ang boyfriend mo. Tanong nito sa kanya na medyo gumaan na ang boses. Wala akong boyfriend. Kung meron, edi kasama ko sana siya ngayon dito. Nakangiting sagot niya. Oh, I see. Tila natuwang sabi nito saka tumayo. Saka hindi ako magbo-boyfriend ng katulad ni Bernard. Hindi naghirap ang nanay ko sa pag-iri sa akin para lang tratuhin parang basahan ng ibang tao. Tila humanga ito sa idealismo niya. Nagliwanag ang mukha nito at parang naging interesadong makilala siya ng lubusan. Tila humanga ito sa idealismo niya. Nagliwanag ang mukha nito at parang naging interesadong makilala siya ng lubusan. Nagkakwentuhan sila ng ilang minuto hanggang sa maalala ni Will na wala pa lang ngayong gabi ang assistant manager nito. Parang napipilitan pa itong tumayo. Maiwan na muna kita, Max. Umorder ka lang ng gusto mo. Nakangiting sabi nito na sinenyasan ang bartender na nasa kanilang harap. It's all on me, sabi nito rito. Halos pumalakpak siya sa loob-loob. Thank you, Will. Gosh, he's so nice. Kung nasa Imus lang siguro ang The Hive, ay baka gabi-gabi siya pumupunta roon upang masilayan lamang ang kagwapuhan nito. Nag-about face ito na makadalawang hakbang palayo sa kanya. One more thing, inilabas nito ang cellphone nito. Can I get your number? Gusto yata niyang bumirit at magsayaw ng Call Me Maybe. Napatigil sa pagjo-jogging si Will nang marinig niya ang sinabi ni Liza na kausap niya sa cellphone. Will you please say that again? Sabi niya rito kahit malinaw na malinaw niyang narinig ang sinabi nito. I told Bernard, you're gay. Ulit pa nito. What the fuck, Liza? Pumalatak siya ng malakas. Are you out of your mind? I'm sorry. Sabi ko naman sa'yo, nagselo sa'yo si Bernard, hindi ba? He wouldn't shut up about it. So, sinabi ko na lamang na bading ka para tumigil na siya sa kakanag sa'kin. But why? Bakit sa dami-dami naman ng may dadahilan mo, ginawa mo pa akong bakla? Hindi siya naniniwalang magkaibigan lang tayo eh. Parang iba raw ang tingin mo sa'kin. Napahilot siya sa pagitan ng mga kilay niya. Ganun ba siya ka-transparent? And was he still in love with Liza? Damn it, he had to get a lot of that old feeling already. Ikakasal na to. Pero ganun naman talaga ang tingin ko sa lahat ng magagandang babae. Palusot niya. I know. And believe me, I tried telling him that pero hindi niya ako pinaniniwalaan. Ilang araw na ako magpapaliwanag sa kanya at ilang araw na kami nag-aaway, Will. Desperado na siya. At pinaniwalaan naman niyang napalunok siya at napangiwi. Pinanayuan siya ng mga balahibo. Daig pa niyang nakakita ng aparisyon ng mga duwende, tikbalang, kapre at white lady sa umaga sa sobrang panghihilakbot.
Bading ako? Noong unay hindi, pero ipinagpilitan ko. I was that desperate na magkaayos kami. I told him you're a closet gay at kailangan mo lamang inamin sa akin ng totoo. And that not everybody knows it yet. Christ! Nang hihilakbot na bulalas niya. Hindi homophobic si Will. In fact, may 2 bading sa mga tauhan niya. Pero hindi niya akalaing darating ang araw na gagawin siyang bading ng mismong kaibigan niya. I'm really sorry, Will. Naiiyak nang sabi ni Liza. Bakit kanya na ugali ng fiancé mo? Ikakasal na kayo. Tang ng loob. He should trust you, Liza. Possessive lang siya at siloso minsan. His jealousy is way out of line. Ilang beses ka mo nagpaliwanag sa kanya at hindi siya naniniwala? You've even resorted to lying. Big time lying dahil dinamay mo pa ang mga nananahimik na gender ko. Wala na akong ibang choice. Please, Will, just try to understand me. Hindi ko na mababawi pa iyon. Lalo lang siyang magagalit sa akin kapag nalaman niya nagsisinungaling ako. Anong klaseng lalaki ang pakakasalan ng kaibigan niya? Liza didn't deserve such an asshole. Mabuting babae ito, disente. And what made her fall for a guy like that anyway? May isa itong naging boyfriend noon at boto siya sa lalaking iyon sakaling iyon sana nakatuluyan nito. Ngunit naghiwalay ang mga ito sa dahilang nakalimutan na niya ang kwento. Is he hurting you? Diretsong tanong niya. Natahimik ito sa kabilang linya. Naikuyom niya ang isang kamay niya. Damn it, Liza. Is he hurting you? No. I don't believe you. Will, I gotta hang up na. Thanks for understanding. Bago pa siya nakapagsalita ay nawala na ito sa kabilang linya. Oh, bati na kayo? Pangungusta ni Max kay Liza, isang umagang nagpunta ito sa Clips na may ngiti sa mga labi. Kahit paano ay gumaan ang loob niya sa nakikitang maaaliwalas sa mukha ng kaibigan niya. May maibabalita na rin siya kay Will na panay ang tawag sa kanya. Ang akala niya ay interesado ito sa kanya kaya nito kinuha ang kanyang cellphone number. Iyon pala, interesado lamang itong makibalita sa mga kaganapan sa buhay ni Liza. Naiisip tuloy niya na baka higit pa sa pagiging kaibigan ang tingin nito kay Liza. Come to think of it, kaya ito pinagsaselosa ni Bernard ay dahil iba raw ang mga tingin nito kay Liza, hindi ba? Yeah, sinabi ko na sa kanyang totoo tungkol kay Will. Kumunot ang noo niya. Anong totoo tungkol kay Will? Naiintrigang usisa niya. That Will is gay. Natigilan siya sa pagtipa sa keyboard ng computer sa receiving counter ng Clips. What do you mean, gay? Bading, bakla, baklush, binabae, sabi ni Liza na nangalumbaba sa counter. Are you serious? Bulalas niya. Daig pa niya nakarinig ng balitang may magka-crash na malaking asteroid sa Earth na lilipol sa sangkatauhan. Yes, napatayo si Max. Imposible. Paano? No way, Liza. Pumalatak siya, sabay kumpas ng 2 kamay sa ere. Hindi pwede. Will you calm down? Wala pang gaano nakakaalam nun kundi tayong 3 lang ni na Bernard, alright? Kailan lang siya nag-come out of the closet at umamin sa akin? Hindi ako naniniwala. Lalaki si Will. Protesta niya. Ramdam na ramdam ko yun, no? Nagsusumigaw ang male hormones niya sa katawan. Saka, ang sama kaya ng tingin niya sa cleavage ko. Tumawa si Liza. Naiinggit lang yon dahil may cleavage ka. Kinilabutan si Max. Anak ng 7 baka. Pinagnasaan pa naman niya ang Will na yon. Iyon pala hindi sila talo. But no, hindi pa rin siya naniniwala. Lumaki siya sa piling ng mga bading kaya alam niya ang amoy ng berdeng dugo ng mga ito. At hindi na iyon naaamoy kay Will. Ang mamahalin, presko at nakakabalo naman likulo nito ang tumatak sa ilong niya. Hindi ako naniniwala. Git niya kay Liza. May tama ka talaga sa kaibigan ko, no? Kantsaw nito sa kanya. Sino namang babaeng hindi tatamaan kay Will, Liza? Mukha siyang masarap, no?
Abay ngiti pa lang, ulam na. At saka, ang sarap din niyang kausap. Sweet at generous pa. Uy, lumalandi na siya. Guilty. Babae lang siya. Mahina sa tukso. Saka kahit monghay, mawawalan siguro ng reserbasyon sa hotin na si Will. Hey, saka akala ko ba playboy yun? Nakita kong kausap ng maraming chicks yun sa The Hive. Well, sorry, dahil hindi talaga chicks ang type nun. Pinagtatakpan lang niya ang tunay niyang gender preference, kaya nagpapaka-playboy. He's gay, not bisexual or homosexual. Hindi. Malakas na tanggi niya. Ang gwapo at macho na lalaking pinapantasya niya kung paano humalik at kumalaw mga daliri sa kanyang katawan. That hot guy who could make her feel warm all over just by looking at her cleavage. Aba, kung mas matagal lamang siguro ang tingin nito sa pagitan ng mga dibdib niya, ay baka nag-orgasm siya ng di oras. Pagkatapos ay ibabalita sa kanyang bading palang lalaking yun? Hell no. Oo, diin ni Liza. Pero sabi mo noon ay tinangka niyang manligaw sa'yo, hindi ba? Sinabi ko ba yun sa'yo? Tila hindi siguradong tanong nito. Yeah, kung hindi ako nagkakamali, siya yung friend mo noong high school na in love yata sa'yo. Oh, naku, hindi siya yon. Ibang guy yon. Napanguso si Max. Sa dami ng guys na naikwento ni Liza na nanligaw rito, ay mahirap nga niyang itrack kung kasali si Will sa mga nabanggit nito. Tanungin mo siya kung gusto mo, sabi ni Liza. Saka, bakit naman ako magsisinungaling, Aber? Napitilitan nga lang akong sabihin kay Bernard ang totoo dahil ayaw niyang tumigil ng kasiselos. Dapat sekreto lang namin yun ni Will. Not even his family knows about it yet. Hindi maaari. Very melodramatic pang sabi niya. Lalaki si Will. Lalaking lalaki. Bading siya. Get over it. Get over it? Si Will ang kauna-unahang lalaking pinagnasaan niya ang nagpainit sa kanyang nanlalamig ng katawang lupa. Hindi ako papayag. Hindi. Ang OA mo na, Max, ha? Pinilit niyang kumalma at nag-isip. Kailan lang siya nag-out, sabi mo? Hindi ba? Tumangutang mo ito. Well, baka nalilito lang siya. Baka dahil sa dami na ng babae na tikman niya, ay nabore na siya kaya kung ano-ano ng masamang hangin ang pumasok sa kokote niya at iniisip niya na bading siya. I don't know, Max. Ayokong panghimasukan pati sex life ng kaibigan ko. Pero matigas pa rin siyang hindi naniniwala. At may masama siyang kutob sa likod ng revelasyong iyon. Hindi lamang niya iyon mawari. Pero matutuklasan din niya iyon. Basta, hindi bading si Will at papatunayan niya yon. Nagpunta uli sa The Hive si Max at tila gustong panuyuan ng lalamunan ni Will nang makita itong nakasuot ng pagkalit-liit na puting v-neck na midnight blue dress na hapit sa katawan nito. Gusto na niyang matawa sa sarili niya nang maalala ang unang pagkikita nila kung saan napagkamalan niya itong menor de edad. Max was petite and she really looked like a teenager when they first met. Noong ikalawang pagkikita nila ay nag-iba ang paningin niya rito dahil sa animo overhaul na appearance nito. Her new hair accentuated her long, willowy neck, making her look taller. Elegant and sexy rin ang dating ng makeup nito. And how could he forget how he looked at her partly exposed cleavage? At ngayon, hindi niya inaasahang may igaganda pa pala si Max. She made up her face in a way that it looked dangerously pretty in the night, and he just noticed that she also had long shapely legs. They looked smooth and flawless. He guessed they'd be so supple to his touch. Hindi niya naiwasang mapalunok nang maglapit silang dalawa. Max had very impressed about his breast. At sa suot nito ngayon, lalong nahantad sa kanyang paningin ang kagandahan ng dibdib nito. Hindi malalaki ang mga iyon, ngunit maganda ang pagkakatayo at pagkakabilog. Hindi tuloy niya naiwasang maglikot ang imahinasyon. What would her breast feel like? Or heaven help him, what would they taste like? Hi, pukaw ni Max sa kanya. Hey, natauhang bati niya rito.
What was happening to him? The woman in front of him wasn't even the drop-dead gorgeous. Pero magsisinungaling siya sa sarili niya kung hindi niya aamining sexy ito. Wickedly sexy. Nice to see you again here, Max. Sabi niya rito at pilit na tinatanggal ang tingin mula sa pagkakapagkit sa nakakaakit na cleavage nito. Will had to look away from her delectable breast because he could sense trouble coming. He was going to have a hard-on and he didn't want to humiliate himself. Hindi pa nangyayari sa kanya ang ganoon, ang mabilis na dapuan ng pagnanasa sa isang babae. I like your club, sabi nito na tila pinapungay ang mga mata at pinakirl ang mga labi. Inalok niya ito ng braso niya. Let's go find your table? Yaya niya. Nasamyo niya ang mayuming amoy nito nang humawak ito sa kanyang braso ang magkadikit ang mga katawan nila. Her scent was mild and sweet, yet it was exhilarating. Behave, Will. Ipinaghila niya ng silya si Max nang makarating sila sa pandalawahang mesa sa isang sulok. Sumenya siya sa waiter na umorder si Max ng apricot fizz. Rusty nail naman ang inorder niya. You don't really drink, do you? Usisa niya kay Max pagkaalis ng waiter. I rarely drink. Hindi ko kasi gustong nalalasing. She told him with a shy smile. And you're alone again. Pabirong kantsaw niya. Actually, I came here to talk to you, Will. Prangkang sabi nito. Gusto sana niyang ma-excite ngunit parang seryoso mukha ni Max. About Liza, I suppose. Max slowly drummed her tiny fingers on the table as she nodded her head repeatedly. Nakatingin nito ng diretso sa kanyang mukha. Kanina pa niya iyon napapansin. Panay ang titig nito sa kanyang mukha at kabuuan nito na tila ba may hinahanap. How is she, Max? Usisa niya. Nagiging busy na siya sa paghahanda ng wedding nila ni Bernard. Will chuckled. Hindi na talaga magbabagong isip niya? Wala na talagang urungan, Will. Desidido siyang magpakasal sa jablong iyon kahit na... She sighed and bowed her head. Tila ayaw nitong ituloy ang sasabihin. Kahit na ano? Tanong niya rito. Max, may nangyari ba? I'm not sure. What do you mean you're not sure? Hindi ito umimek hanggang sa dumating ang mga order nilang inumin. Max, is there something that you're not telling me? Nakita ko kasi siya kahapon na may pasa sa mukha. What? Nang tinanong ko siya kung saan niya nakuha iyon, ang sabi niya nadulas siya sa banyo at tumama ang mukha niya sa dingding. But I doubt it. Mugto kasi ang mga mata niya. Parang magdamag siyang umiiyak. May duda kung sinasaktan siya ni Bernard. That? Nanggigigil na usan niya. Gusto ko nang manghimasok, Will. I can stand to see her suffering and doing nothing about it. Hindi siya pwede magpakasal doon. My sentiments, exactly. Kalahati ang naubos sa inumin niya nang bitawan niya ang baso. Pero anong gagawin ko? Napakatigas ng ulo ni Liza pagdating sa pag-ibig niya kay Bernard. Ginayuma yata siya. We have to do something, Max. Like what? Walang gustong pakinggan si Liza kay Bernard lang umiikot ang mundo niya. Balita ko nga ay ayaw rin ng pamilya niyang maikasal siya sa lalaking iyon pero sumigi pa rin siya. Habang sumisip-sip ito sa straw ng baso, nang inumin nito ay hayunan naman ang mausisang tingin nito sa kanyang mukha. May gusto ka ba kay Liza, Will? Tanong nito kapag kwan. Aamin ba siya? Ang alam ni Liza ay wala na ang pagsinta niya rito noon. Baka ibuking siya ni Max dito at baka malaman iyon ni Bernard. Mas magiging malala lamang ang sitwasyon. Ayaw na niyang masaktan pa si Liza. Baka samain sa kanya ang Bernard na iyon. Mas malaki man iyon sa kanya ay hindi niya ito uurungan. Wala. Bakit mo naman natanong yan? Bahagyan nitong ipinilig ang ulo. What? Don't tell me you want me to steal her away from her groom. Natatawang sabi niya, sabay angat sa kanyang baso at umuling uminom. So, are you really gay? Napaubo siya, lumabas sa ilong niya ang likido. Dali-daling nagpunas siya ng table napkin sa mukha.
Kung kani-kanino pa pinagsasabi ni Liza ang kasinungalingang iyon. Sinabi rin yun sa'yo ni Liza? Nagkibit balikat ito. Hindi ako naniniwala. Sino namang normal na babaeng maniniwalang bading siya? Bakit hindi ka naniniwala? Tanong na lamang niya. Lalaking lalaki ka sa paningin ko. Lumingali nga siya. You know what? Mas mabuting sa labas natin ito pag-usapan. This is supposed to be a secret. Mabilis na inubos nito ang inumin at sumama ito sa kanya sa labas ng The Hive. Sa parking lot sila na uwi, sa ilalim ng poste ng ilaw. Naghihintay ng konkretong sagot niya si Max. Nakahalukip-kip ito at masusing nakatingin sa kanyang mukha. Yes, I'm gay. Halos pumiyok ang boses na sabi niya pagkatapos niyang huminga ng napakalalim. At tayo lang ni Liza ang nakakaalam nito. Well, kasama na rin ang fiancé niya. Ano ba itong napasok niya? I still can't believe it, sabi nito. I refuse to believe it. Gusto na tuloy niyang matawa. Mahirap na talagang paniwalaan yun? Max pouted. Hindi ko matanggap, maktol nito. Saka, hindi talaga convincing. Sorry. Ano bang maaari niyang gawin upang maniwala ito? I'm not... What's the word? I'm flamboyant. I know that. Sabi nito at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. May jowa ka ba? Jowa? Boylet, boyfriend, partner? Wala. Halos nahihintakutang bulalas niya. Hindi siya maaari magsinungaling. Baka bigla ito maghanap ng proof. Sino pwede niyang iharap sa jowa niya kuno? So, hindi mo talaga type ang girls? No. You don't find me pretty tonight. Muntik na siyang matumba sa tanong na iyon. Of course, I find you pretty, Max. Pretty and hot. Bading lang ako, hindi ako bulag. Ngumiti ito. Hindi ka bading, Will, at papatunayan ko yun. Siya naman ang humalukip-kip. Na-challenge yata siya sa narinig mula rito. How? Diskumpiyado pa rin si Max kay Will kahit pa umamin na ito sa kanya na bading ito. O ayaw lamang talaga niyang tanggapin ang katotohanang bading nga ang lalaking ito. Malalim ba kaysa sa kanyang inaakala ang pagkakagusto niya rito at ayaw pa rin niyang maniwala sa lahat ng narinig niya? No, there was more to it. May nararamdaman talaga siyang kakaiba sa lahat ng iyon, and she would find out about it. Kaya nga nanood siya ng gabing iyon, kaya nga naglakas loob siyang magsuot ng revealing na damit. Gusto niyang iseduce si Will. And if he was really a gay, baka pwede pang isalba. Who do you think is the hottest male celebrity? Tanong niya kay Will. Sa tulong ng ilaw mula sa street lamp, nakitaan niya ng uneasiness ang mukha nito. Natataranta itong hindi niya mawari. I don't really watch TV kaya hindi ako updated tungkol sa mga ganyan. Chris Evans, Channing Tatum, Ian Somerhalder, or Chris Hemsworth? Hamon pa niya. Awkward na nagkamot ito ng ilong. Tumawa siya. Huwag mong sabihing hindi mo kilala ang mga hombre na binanggit ko. Tinitilian ng mga bading ang mga yan. You're generalizing, Max. Hindi ako tumitiling bading. Matthew Bomber. Hindi ko siya kilala. Sorry. He's like the hottest gay in town. Bulalas niya. Pero mas hot ka pa rin para sa akin. And you're not really gay. Okay, iibahin ko ang tanong. Nag-isip na siya ng wika niya. Anong klase ng lalaki ang type mo? Ngunit sa halip na sumagot, isang tanong din ang pinukol sa kanya ni Will. What are you trying to accomplish, Max? Gusto ko lang patunayan mong hindi ka bading. Well, I'm gay whether you like it or not. No, you're not. Call it woman's intuition, but I really smell something fishy. Galunggong ang inulam ko kanina. Biro nito. Hindi siya tumawa. Sa halip ay seryosong tinitigan niya ito sa mga mata. Oh, bakit napapaluno ka? Tanong niya sa uneasiness nito. Inilapit nito ang mukha sa kanya. Look,
I just came out alright. Hindi pa ako komportableng pag-usapan ng isyong ito, lalo pa sa mga taong hindi ko pa naman lubusang nakikilala. Sa halip na iatras niya ang ulo niya sa pagkakalapit nilang iyon, tila nababato-balaning inilapit pa niya ang mukha rito. Their faces were only inches away from each other, at ang mabango at mainit na hininga nitong tumatama sa kanyang mukha ay nagpapainit ng kanyang pakiramdam. Max seductively parted her lips and he held his breath as he brought his face closer to hers. Nagmura ito ng mahina sa pagitan ng kanilang nagtatagi sa mga bagang. What's the matter, Will? Are you resisting the urge to kiss me? She asked him in a surprising raspy voice. Nagugulat na siya sa sarili niya. Nung planuhin niyang iseduce si Will, ay wala siyang ideya kung paano talaga niya gagawin iyon, kundi hindi ang magsuot ng uber sexy na damit na naglalantad ng kanyang asset sa katawan at iparada ang mga iyon sa harap nito. Gusto lang niyang makita kung matatakam ba ito sa mga nakikita sa kanya, kung maaakit ba to. Ngunit bakit ngayon ay parang handa siya makipaghalikan dito? Wala ayon sa plano niya. Hindi siya isang malanding babae. Iisa nga lang ang naging boyfriend niya at hindi niya hinayaang lumampas sila sa halikan. She didn't know how to really flirt with the man or seduce him. Ngunit ngayon ay tila may lumalabas na tagumparte ng kanyang pagkatao. At ang mas nakakagulat ay nagugustuhan niya iyon. Lumalandi nga siya kagaya ng sabi ni Liza. You want to kiss me, don't you? Hamon niya rito. But inside her was a growing hunger to have his lips claim hers in a fierce kiss. Unang kita pa lamang niya rito noon ay iniisip na niya kung paano ito humalik. Yes, he wanted to kiss her, hard and deep. I've kissed women before, baby. This is no big deal, sabi ni Will sa boses nitong mas lumalim at bahagyang namaos. He sounded so damn sexy. And kissing you still won't make me a man. Try it! Makapal nga ang mukha niya pero over the top na ang pinanggagalingan ng kanyang lakas ng loob ngayong gabi. Naiinis na napaungol siya nang ilayo ni Will ang sarili mula sa kanya. Bumalik na tayo sa loob, may trabaho pa ako. Sabi nito sa boses na halatang pinakaswal, saka siya tinalikuran. Oh, ano, naniniwala ka na? Hindi, matigas na sagot ni Max kay Liza pagpasok niya sa clips kinabukasan. He's very manly. Naaamoy ko siya, Liza, nahawakan at muntik nang mahalikan. What? The two of you almost kissed? Halos patiling sabi nito. She grinned. Yes, and I liked it. Parang nakikiliking sagot niya. Naiisip pa lamang niya ang eksenang iyon kagabi ay pinag-iinitan na siya ng mukha. Sayang nga, hindi natuloy. Umurong siya. Kasi nga, bading siya. Hindi, nagpipigil lang siyang halikan ako dahil mapapatunayan nun na tama ako sa hinuha ko sa kanya na hindi siya talaga bading. Giit niya. Baliw ka talaga, Max. Ano ba talaga hanggang gusto mong patunayan? Umamin na nga mismo sa'yo yung tao, hindi ka pa rin naniniwala. What if he's lying? Assumption niya. Bakit naman siya magsisinungaling? To protect you from Bernard. Pinagsasilosan ka mo siya ni Bernard, hindi ba? Napaka-drastic naman ng move na yan para gawin ni Will para sa akin. Baka may gusto sa'yo. Parang may sumundot sa kanyang dibdib sa sinabi niyang iyon. Parang gusto niyang mainggit sa isiping may nararamdamang espesyal si Will para kay Liza. Mainggit o magselos ang tamang itawag doon. But why would he or why would she be jealous? Attracted lamang siya physically kay Will. Ganun lang kababaw ang nararamdaman niya para rito. Mababaw nga lamang ba? Shallow to the point that she was willing to do crazy things just to prove he wasn't really gay. Nang magtanghali ay iniyaya niya si Liza sa katapat na restaurant upang kumain. Nagkasarapan sila sa kwentuhan. 2 oras yata silang nanatili roon. Pagkalabas nila ng restaurant ay isang galit na Bernard ang sumalubong sa kanila. Kanina pa akong tawag ng tawag sa'yo. Halos umuusok ang nostrils na sabi nito kay Liza.
Naiwan ko ang phone ko sa clips. Kumain lang kami saglit ni Max. Paliwanag ng kaibigan niya. Saglit? 1 oras na ako naghihintay sa iyo sa salon. Sumingit na siya. Nagpaalam ako kanina kay Sarcy. Wala ba siya nabanggit sa'yo? Tanong niya kay Bernard. That wasn't in there when I went in. Hey, magdahan-dahan ka naman sa pagsasalita. Hindi niya mapigilang maisang tinig. Kung makapagsalita ka naman dyan ay wagas na wagas. Hindi mo alam at hindi mo alam magpaka-politically correct kahit kaunti. Politically correct? Bakit? Ano bang mas tamang itawag sa abnormal niyong kaibigan? Bernard, please. Awat ni Liza. Ang nostril naman ni Max ang tila umusok. Abnormal? Pinagduduro niya si Bernard. How dare you na tawagin silang abnormal? Bakit? Ikaw? Normal ka ba sa tingin mo, ha? You abuse your girlfriend. You tell me kung normal na gawain niya ng isang lalaki. Hindi ko siya inaabuso. Tanggi nito. Anong tawag mo sa ginagawa mong pananakit sa kanya? Emotionally and God knows pati na physically. Max! Mahinang bulalas ni Liza at nakikiusap ang tingin nito sa kanya. Deserve niyan lahat ng mga ginagawa ko sa kanya. Hindi yun pa nga abuso. Marahas na hinablot ni Bernard ang braso ni Liza. Sabihin mo ngayon dito sa babaeng to kung inaabuso nga kita. Hindi. Mahinang sabi ni Liza. Hindi niya ako inaabuso, Max. Galit at malungkot siyang napailing. Hindi na siya nagsalita pa dahil nakaramdam siya kahit paano ng kaunting kahihiyan nang mapansing nagkakaroon na ng audience ang eksena nilang tatlo sa sidewalk. Isa pa, kung itutuloy niya ang pang-aaway kay Bernard, ay baka si Liza na ang pagdiskitahan nito. Nagpatiuna na lamang siyang bumalik sa clips. Bagaman gustong kiligin ni Max nang tumawag sa kanya si Will ng gabing iyon, alam niyan tungkol saan talaga ang pakay nito at hindi siya nagkamali. Actually, naunahan mo lang akong tumawag. May nangyari kanina. I lost my cool at pinatulan ko si Bernard. Hanggang ngayon ay kumukulo pa rin ang dugo niya sa lalaking iyon. Ang lalong nakapagpapainis sa kanya ay ang katotohanang walang ginagawa si Liza sa gitna ng mga ito. What was wrong with her friend? Ano nangyari? Sinaktan ka rin ba niya? Uy, concerned. Hinayaan niya ang sariling kiligin bago niya mabilis na ikinuwento rito ang nangyari kaninang tanghali. I have to talk to her. Pasya nito pagkatapos nitong pakinggan. Kailangan ko siyang pagsabihan habang may panahon pa. Good luck on that. Ilang beses ko na siyang sinubukang kausapin at kung hindi siya makikipagtalo sa'yo ay nililigaw lang niya ang usapan o sadyang iniiwasan ng topic. Frustrated na wika niya. Please, don't give up on her, Max. Nahilot niya ang batok at tumingala. Pero ano pang gagawin ko? Kaninilantarang kinampihan niyang lalaking iyon. Napahiya lang ako. Mas mabuti nga siguro ikaw ang kumausap ng masinsinan sa kanya, Will. Baka mas makikinigin sa'yo. Bumuntong hininga ito. Kamusta ka na? Tanong nito kapag kwan. Okay lang, nakangiting sagot niya. Kailan ka ulit pupunta sa The Hive? Lumapad ang ngiti ni Max, halos abot tainga. Why? Do you miss me? Tumawa ito. Parang gusto niyang manlambot. Paano ay napakasarap sa tainga ng tunog ng pagtawa nito. Swabe at lalaking lalaki ang dating. Kaya naman hindi pa rin siya naniniwalang bading nga ito. I run a bar, Max. Natural lang na iyain uli kita pumunta rito. Paano ka naman kikita sa akin? Lagi namang libre ang drinks ko riyan. Nagbabayad ka naman ng entrance fee. Ayaw mo akong bigyan ng passes eh. Magkahalong lambing at pagbumaktol na sabi niya. Okay, bibigyan kita ng special pass sa susunod na magkita tayo. Really? Yes, tumawa ulit ito. Oh, she could hear him laugh forever. Ayan, ako na tuloy ang lugi sa'yo. I'll help clean the tables. Pabirong alok niya. Yeah, like I would let you do that. You're so sweet. I know. Sayang ka talaga, Will. So, naniniwala ka ng bading ako? Nanghihinayang ka na eh. Siya naman ang tumawa. Hindi pa rin. Ang kulit mo? Matagal na. Anong kailangan kong gawin para patunayan sa'yo na bading nga talaga ako?
Parang na-challenge na hamon niya rito. Ginapang ng init ang kanyang katawan. Isang pamilyar na uri ng init na nag-umpisa niyang maramdaman mula nang makilala niya si Will. Max, pakli ni Will nang matahimik siya. Mabilis siya nag-isip. Naglulumikot ang mga imahinasyon at pumapaibabaw ang kanyang inner naughty self. I will seduce you, Will. Aakitin kita at tingnan natin kung hindi ka bibigay. Nakapikit na sabi niya to. Ito naman ang natahimik. Ilang beses siyang napalunok. Nasabi na niya iyon at hindi na niya maaaring bawiin. Isa pa, siya ang taong may palabra de honor. Parang pigil-pigil nito ang paghinga nang muling nagsalita. You're one crazy woman, Max. Bakit pa nagulat ka sa gagawin ko? If you're really gay, madali lang para sa iyong hindi bumigay sa pang-aakit ng mga babae, hindi ba? Dapat pa nga'y nandidiri ka. Hey, I didn't kiss you that night at the parking lot. But you wanted to, didn't you? Muli itong natahimik. Lumakas lalo ang loob niya. I saw the way you looked at me, Will. Napapagliligiran ako ng mga tunay na bading mula pagkabata ko at alam ko kung paano sila tumingin sa mga babae. Paano ba ako tumingin sa'yo? Tanong nito sa humina at manamaos na boses. Gusto na niyang paypayan ang sarili. You look at me with desire. Desire? I like that. But sorry to inform you, sweetie, pero sadyang malikot lamang ang imahinasyon mo at masyado kang presumptuous. In other words, you're being delusional. Tingnan natin. Okay, tingnan natin. Kantsaw ang inabot ni Will sa kasal ng kaibigan niya at co-owner ng The Hive na si Alden. Siya na lang kasi ang single sa kanilang 5 magkakaibigan. Nakilala niya sina Quintin, Chance, Jervis at Alden nung nasa kolehiyo pa lamang sila. Naging kaibigan niya mga ito at nagkasundo silang magtayo ng business pagka-graduate nila. Ang The Hive ang naisip nilang itayo. Mula sa main branch sa Makati ay nagkaroon pa sila ng 2 branch sa Quezon City. Nagkaroon din sila ng 2 business partners na nag-invest upang palakihin pa ang negosyo nila, sina Nolan at Evans. Kabubukas lamang noong 1 buwan ng branch nila sa Baguio City at malapit nang matapos ang ipinapatayo nila sa Marikina. Si Quintin, tatay na, sabi sa kanya ni Chance tungkol sa kaibigan nilang nagbalik probinsya mula nang maikasal. Alam ko, dinalaw ko ng magiging inaanak natin 2 months ago pa. Sabi niya, huwag sana magmana sa tatay. Biro pa niya kay Quintin. Kabuuan na naman ang misis ni Jervis ngayon kaya wala siya mga mag-asawa rito. Sabi pa ni Chance, at 6 months pregnant na rin ang misis ko. Nakangising dagdag nito, sabay sulyap sa misis nitong si Iris Darlene na nasa buffet table. And your point is, naiiritang tanong niya. Humalakhak si Quintin. Mag-asawa na rin kayo. Yun ang tinutumbok ni Chance. Kung magsalita kayo, parang napapitas na lang sa punong bayabas ang pwedeng maging misis. Hanggang sa napansin ng mga ito na hindi siya lumalapit sa magagandang babaeng nasa reception kahit panina pang nagpapapansin sa kanya ang iba sa mga ito. Kumukupas na yata ang performance natin, kantsaw ni Chance. May monthly period ka ba, tol? Tumatawang tanong naman sa kanya ng groom na si Alden nang lumapit ito sa mesa nila at iyon ang inabutan nitong topic. Mga gago, singhal niya. Tumahimik na lamang siya at ininom ang natitirang champagne sa kanyang kopita. Last week ay kinansela niya ang matagal nang nakaschedule na date niya sa isang magandang college professor. Tinanggihan din niya kagabi ang paanyaya ng isang babaeng Phil-Am customer na lumabas sila. Was he getting tired of his escapades with women? Baka may hidden desire na rin siyang lumagay na sa tahimik kagaya ng mga kaibigan niya. 8:00 na ng gabi nang matapos ang reception na ginanap sa bahay ng bride sa San Pedro, Laguna. Sa halip na umuwi siya sa Makati, sa imo siya tumuloy. Agad na pinuntahan niya ang bahay na inuupahan ni Liza. Gabi na anong atin? Pasitan tanong nito sa kanya, saka siya patuloy sa loob ng bahay nito. Gusto lang kitang dalawin, sabi niya. Kamusta na?
Tanong niya pagkaupo niya sa couch sa sala. Eto, sabi na lang nito at ngumiti ng malamlam. I'll go make you some coffee. Sinundan niya ito sa kusina. Umupo siya sa kitchen table habang nagbubrew ito ng kape. You know, I kinda miss the bubble, Liza, sabi niya. Tumawa ito ng pilit. Wala na tayo sa high school, Will. People change. Are you happy? Yes. Bakit mo naman naitanong yan? Gusto ko lang makasiguro. I just hope he really makes you happy, Liza. I am happy with him. Ikakasal na kami, remember? Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Sinabi na niya rito ang pakay niya kaya siya nagpunta roon. He's hurting you. Liza scoffed bitterly. Sino nagsabi sa'yo niyan? Si Max ba? Napakadaldal talaga ng babaeng yon. That's the reason I also lied to her. Nangangamba akong idaldal niya ang totoong tungkol sa sekreto natin at makarating iyon kay Bernard. Concerned lang sa iyong kaibigan mo. Ngumiti ito. So, balita niya sa akin may balak daw siyang akitin ka. Pagbabago nito ng paksa sa usapan. Lukaret na si Max na yon. Panay ang nood ng mga soft erotical video clips sa internet kahapon. Kumukuha raw ng pointers. Pointers from soft erotica? Shit, anong klaseng pansisidus ang gagawin sa kanya ni Max? At bakit parang lalo siya na-excite? He had to admit may kakaibang epekto sa kanya si Max. Napakadali niyang mag-init dito. Just by merely looking at her legs and cleavage. And that moment at the parking lot, he was only an inch away from kissing her. Ngayon ay parang gusto niya magsisi kung bakit hindi pa niya itinuloy ang halik. Kung hindi lamang niya pinahahalagahan ng sekreto nila ni Liza. Oh damn it, a kiss wouldn't ruin the secret, would it? Huwag kang bumigay ron, loko ka. Virgin pa yon, bili ni Liza. Virgin pa siya? Janus tickled her fancy even more. Ngayon pa lamang ay nag-init na siya. Desidido talaga siyang patunayang hindi ako bading ha? Nakangising sabi niya. I have never seen her act that determined, Will. Parang mas na-challenge din siya sa nagiging takbo ng mga pangyayari. A hot virgin woman was trying to seduce him. Kung tutuusin, pwede niya ipagtapat kay Max ang totoo dahil magkakampi sila nito sa pag-away kay Bernard para kay Liza. Ngunit kung gagawin niya iyon, hindi na nito itutuloy ang pang-aakit dito sa kanya. Just when things were starting to heat up and get interesting, makikipaglaro muna siya rito. Ayaw na niyang iligaw ang usapan. He would deal with Max later. But is it true, Liza? Sinasaktan ka nga ba ni Bernard? Natahimik ito at nag-iwas ng tingin. Damn it, bakit mo ito ginagawa sa sarili mo? You don't deserve that son of a bitch. I love him. Asik ni Liza sa kanya bago siya tinalikuran at humarap sa counter kung saan naroroon ang coffee maker. Mahal na mahal ko siya at ayoko mawala siya sa akin. Pero sinasaktan ka niya. Tanginang pag-ibig yan. Hindi sapat ang mahal mo ng isang tao upang mawalan ka ng respeto sa sarili mo nang dahil lang sa kanya. Hindi na ito nagsalita hanggang sa matapos mabrew ang kape. Wala pa rin itong imik habang nagsasalian ito ng kape sa 2 tasa. Look, I'm sorry kung sa palagay mo ay nakikialam ako. I just want you to get hurt. I just don't want you to get hurt anymore. I want you to be happy, Liza. He is my happiness, sabi nito sa basag na boses, sabay lapag ng tasas ng kape sa kanyang harap. Kung pinaparusahan man niya ako, yun ay dahil kasalanan ko rin naman. You know how stubborn I can get sometimes. Hindi pa rin yan sapat na dahilan para pagbuhatan ka niya ng kamay. Please, maging masaya ka na lang para sa akin, Will, sabi nito. Max was right, wala ngang gustong pakinggan si Liza. Magtatanghali na nang pumasok si Max sa clips. Masama ang gising niya dahil inatake siya ng migraine kagabi. Ngunit dagling umaliwalas sa kanya ang paligid nang makita niya ang isang nilalang na nakaupo sa couch sa receiving area ng salon at nagbabasa ng broadsheet. At tipong hindi lamang siya ang nagbighani sa pisikal na anyo nito, kundi maging ang crew ng clips. Parang gustong lamutakin ng mga itong lalaki at gawin tanghalian. Hello, Max?
Will said, greeting with a big smile. Tumayo pa ito at lumapit sa kanya. Hi Will, gantimbati niya. Magpapakulot ka? Tumawa ito. Ayan na naman, tawa pa lang nito talaga ay para na siyang lumulutang sa luwalhati. Wala rito si Liza ngayon, pagbibigay alam niya. Alam ko, ikaw ang gusto kong makita. Nanlambot siya sa narinig. Sana'y nagpasabi man lang ito na makikipagkita ito sa kanya ngayon para nagsuot siya ng maiksing shorts kaysa sa suot niya ngayon. Hindi bale, sexy naman ang suot niyang puting halter top. Namimiss mo talaga ako no? Tudyo niya rito. You can say that, yes. Umamin ka na rin. Halos na namimilit sa kilig na sabi niya. Lalo siyang natuwa nang iyain siya nitong kumain sa labas. Ang totoo, nag-lunch na siya bago siya umalis ng bahay. Pero nagsinungaling siya upang makasama niya ito sa pagkain. Bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo? Sita sa kanya ni Will nang nasa restaurant na sila. Kumakain naman ako sabi niya, sabay pilit na isubo ang isang piraso ng hipon mula sa kanyang creamy shrimp and scallop pasta. Nahihiya ka lang yata sa akin, biro nito. Ngumiti si Max at nag-iinit ang mukha. Hindi ako madaling mahiya. Ipinaglihi sa Great Wall of China ang mukha ko sa kakapalan. Kinikilig ka sa akin banat pa nito. See? May bakla bang masyadong aware sa nararamdaman ng isang babae para sa kanya? You're not really letting that issue go, are you? Astonished na tanong nito. Nope, tugon niya at confident na ubiling. Napansin mo ba kung paano kapag piyastahan ng tingin ng mga bading kong crew sa clips kanina? Gwapong gwapo sa'yo ang mga loka. Halos tumulo ng lawa And mind you, malalakas ang gaydar ng mga yan. Ramdam nila kung sinong kauri nila. Nahulaan nga nilang bading si Ricky Martin bago pa siya nag-come out Nangingiting ipinagpatuloy lang nito ang pagkain. At napansin mo yung waiter natin kanina? What about him? Disinterested na tanong nito. Hindi mo ba nakita kung gaano siya kagwapo? Kung bading ka talaga, mapapansin mo yon. But I saw the way you look at him, Will, at hindi yun tingin na isang bading. Ngunit matigas talaga ito. Max, may gusto ka lang yata sa akin kaya hindi mo matanggap kung ano talaga ako. Magsisinungaling pa ba siya? Fine, may gusto nga ako sa'yo. May problema ka? Tumigil ito sa pagnguya. Nagulat yata ito sa kaprangkahan niya. Yun pa nga isang punto ko, Will. Makakaramdam ba naman ako ng ganito sa'yo kung bading ka nga talaga? You're being misled, baby. Baby? Gusto niya ang endearment na iyon na pangalawang beses na nitong ginamit sa kanya. It was sweet and sexy at the same time. Alam ko ang ginagawa ko. Bibigay ka rin sa akin. Amazing. Mahinang sabi nito. Saka, bakit parang maligalig ka? I've already told you kung bading ka nga talaga, it would be so effortless for you to resist me. Anong gusto mo? Sabunutan kita para matigil ka na sa kabaliwan mo? Ang lakas ng tawa niya. Maya-maya pa ay kinuwento ni Will ang pakikipag-usap nito kay Lisa kagabi. Sabi ko na sa'yo, wala na siyang pakikinggan. Frustrated na sabi niya. Pero ayoko namang sumuko na lang, Max. I'm so worried about her. Who knows kung ano pang pwedeng gawin sa kanya ng gagong yon. I know, I feel the same way, pero nahihirapan na akong makialam. Last time na nang himasok ako, kulang na lang ay magsapakan kami ng job lang yon. Huwag ka lang niyang sasaktan, kung hindi ay sasamain talaga siya sa akin. Wow, ang macho ng pagkakasabi mo pare, parang action star lang. Sabi niya nang sinundan niya ng tawa. May ba din bang ganyan magsalita ha? Napupuno na siya ng pag-asa sa dibdib na tama siya sa paniniwalang hindi ito bading. Nagkamot ito ng tungki ng ilong. Look, ayaw ko lang naman na may babaeng nasasaktan, alright? At saka, matama nitong tumingin sa mukha niya. He had mixed reaction. The expression on his face was gentle, yet also showed how worried and concerned he was. What? Concerned ka rin sa akin? Baka may feelings ka na rin sa akin. Hindi ka lang umaamin ha?
pabiron to Jonia. Although she secretly wished na totoo sana may feelings din sa kanya si Will, matindi nga yata ang tama niya sa lalaking to. Eksaheradong umubo ito. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.